Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit natin sa ating khutbah sa nakalipas na khutbah natin ang tinatawag na pangangaral o pagtuturo natin sa ating mga anak. Patuloy pa rin natin itong binabanggit mga kapatid, pinag-uusapan kung saan ay ang pagbuo ng magandang pamilya, mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yun ang susi o kaya ay pintuan ng pagkakaroon ng mabuting komunidad, mabuting bansa. Tulad ng nabanggit natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na sa isang taong Muslim, kinakailangan na mayroon siyang khutta, mayroon siyang strategy na iisipin niya hindi lamang yung ngayong araw, kundi ang iisipin niya yung future. Na kung saan na yun naman ang responsibilidad niya, yun naman ang tiwala, amana, katulad ng pagpili ng magiging nanay ng kanyang mga anak. Hindi pa siya nagkaroon ng anak, ay ang pagtarbiya sa mga anak, umpisahan mo sa pagpili mo ng babae. Kasi kung napili mo ang babae, mabuting babae, mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ang mga anak ay patuloy na magagabayan sa pananampalatayang Islam. Tayong mga binata, tayong mga kalalakihan, ay isa lamang ang tinitingnan natin, kasi ang itsura, ang kagandahan. Kapag nagustuhan natin ang kanilang itsura, karamihan sa atin wala nang pakialam saan ito nagmula, o kaya ay anong pamilya ito, o kaya ay ito ba ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na nakikita na ang kanyang mga parte ng katawan na hindi dapat ipakita, pinipili pa rin natin ang kung ano yung nagugustuhan ng ating mga mata. Na wala tayong tinatawag na strategy, na ibig sabihin, ang tinatawag na tarbiyatul aulad, pagpapalaki, mabuting pagpapalaki sa mga anak, na kung saan ay kabilang sa nabanggit ng mga ulama, mga pantas, ang mabuting pagpapalaki sa mga bata ay uunahin sa pagpili sa magiging nanay ng mga bata. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating mga anak ay napakalinis, pero nalilihis sila sa tamang pananampalataya dahil sa atin, dahil sa kanilang mga magulang, sa kanilang tatay, sa kanilang nanay. Hindi biro mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na papahintulutan natin tayong mga Muslim, na papahintulutan natin ang ating mga anak na maging Hudyo, papahintulutan natin ang ating mga anak na maging Kristiyano, kahit na hindi man natin sinabi sa kanila na pumasok ka sa Hudyo, pumasok ka sa Kristiyano, o pumasok ka sa anumang mga pananampalataya katulad ng pagano. Kahit na hindi natin sasabihin sa kanila, kung tayo ay nagkulang ng tarbiya sa kanila, ay parang ganun na rin. Pinahintulutan natin sila mga kapatid. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumaggisanihi." Rawahu Muslim. Ma min mauludin, walang ipinapanganak na sanggol na bata, illa yuladu alal fitra, maliban lamang sa ipinapanganak sa pamagitan ng tinatawag na fitra, kalikasan, likas na naniniwala sa kaisahan ng Allah, sumusuko sa tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa abawahu, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, yuhawidanihi, kung kaya
nagiging dahilan para maging Hudyo ang kanilang anak o ang kanyang anak, yuhawidanihi wa yunassiranihi, at magiging dahilan para maging Kristiyano, wa yumagisanihi, at magiging dahilan para maging pagano ang kanyang anak. Dahil sa pagkukulang, mga kapatid, ng mga magulang. Pinabayaan ng mga anak. Nakikita rin kung sino-sino ang kanyang mga kasama. Nakikita rin kung saan-saan pumupunta. Nakikita rin kung ano-ano ang kanyang mga ginagawa. Pero hindi pinagsasabihan ng magulang. Kasi nangangatuwiran pa ang magulang na busy. Busy sa trabaho. Pagod na pagod galing sa trabaho. Kailangan niyang magpahinga. Kailangan niyang matulog. Mabuting tarbiya, pagpapalaki sa mga anak ay ibig sabihin, palakihin siya na siya ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ituro sa kanya ang mga kagandahang asal sa pamagitan ng mga kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikapin na mabasa niya ang banal na Quran at mas mainam kung maunawaan ang mga kahulugan ng tinatawag na banal na Quran. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala." Maliwanag ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Al-mal wal-banun, ang mga kayamanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga anak, zinatul hayatid dunya, ay isang palamuti sa pamumuhay dito sa mundo. Napapansin natin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano makaipon ng pera? Paano magkaroon ng maraming pera? Kung ano-ano ang mga ginagawa. At ang iba nga ay gumagawa na ng masama. Gumagawa na ng haram. Para lang yumaman, para lang makaipon ng tinatawag na salapi. Al-mal wal-banun. Pati ang mga anak. Nalulugod ang bawat isa sa atin. Dahil mayroong mga anak na ang pagkakaalam ay ang pagmamahal sa anak ay yung yayakapin lamang, hahalikan lamang, isasama sa mga party, pasusuotin, padadamitin. Wal-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba. Ang mga mabubuting gawain na mga palaging mga mabubuting gawain, khairun 'inda rabbik, mas mainam doon sa iyong Panginoon, thawaba, patungkol sa gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mainam kaysa sa mga salapi, mas mainam kaysa sa mga anak, ang mga mabubuting mga gawain. Wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. At mainam din na kung saan ay tinatawag na patungkol sa pag-asa. Hindi yung ang pag-asa mo sa iyong anak ay kapag ka ganito, kapag ka nakatapos siya, kapag ka naging ganito siya, maganda yung pamumuhay niya, kahit mawala na ako, mayroon na siyang bahay, mayroon na siyang trabaho, mayroon siya. Yun ay pag-asa dito sa mundo. Pero itong mga itinuro natin sa ating mga anak, na baqiyatus salihat, mga gawain mabubuti na mga patuloy na gawain, mainam na pag-asa sa kabilang buhay. Mainam na pag-asa sa kabilang buhay. Mayroong pag-asa dito sa mundo, pag-asa doon sa kabilang buhay na naturuan natin ng ating mga anak, napalaki natin ng ating mga anak ng mabuting pagpapalaki. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun." O kayong mga mananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Munafiqun,
O kayong mga nananampalataya, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Huwag ninyong hayaan na ang inyong mga salapi, mga kayamanan, at ang inyong mga anak ay magiging sagabal sila. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag hayaan na magiging hadlang, makakabisi sa atin ang ating mga salapi at ang ating mga anak an dzikrillah, sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dhalika, at ang sino mang tao na gumawa nito, i-priority niya ang kanyang salapi. Kahit na dumating na ang oras ng pagsasala, salapi pa rin ang kanyang binibilang, salapi pa rin ang kanyang iniisip, hindi pa tinuturuan ng mga anak. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. At ang sino mang gumawa nito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul khasirun. Sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magiging talunan pagdating sa kabilang buhay. Isa sa nabanggit na si Ibn Umar, kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, sinabi niya sa isang lalaki, sabi niya, addib ibnak fa innaka mas'ulun an waladik, madha addabtahu wa madha 'allamtahu. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Palakihin mo, sinabi ni Ibn Umar sa isang lalaki, palakihin mo ang iyong anak ng may magandang asal. Fa innaka mas'ulun an waladik, sapagkat ikaw ay tatanungin tungkol sa iyong anak. Madha addabtahu wa madha 'allamtahu. Papaano mo siya pinalaki ng may kagandang asal at papaano mo siya tinuruan sa pananampalataya. Kaya may magulang na pinapabayaan ng anak, salapi ang iniisip, basta magkapera. Panatilihin natin ang ating pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umpisahan na natin ang tarbiya natin, pagpapalaki natin sa ating mga anak, mga kapatid. Imulat natin sa kanila ang pananampalatayang Islam, ang kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pakikinig ng mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit yung mga mababa na mga sura na ipaparinig natin palagi sa ating mga anak, tatatak sa kanilang isipan ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at darating din sa punto na hindi sila mahihirapan sa kanilang tinatawag na pagmimemorya ng banal na Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.